I passed the free college law as a member of the minority. Ang kapal ng mukha mo talaga. In the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya binito yung batas, pinirmahan niya, fully funded, fully implemented, and now, that law, milyon-milyon na ang nakinabang sa batas na yan. So, pero ang tanong mga Lodi, etong batas ba na to na libreng kolehiyo, ikaw ba talaga ang may dahilan kung bakit naipasa ito? O para sa mga estudyante dyan na galit kay Tatay Duterte, kay Senator Bongo, kay Senator Bato, sa mga maka-China daw po, eto, panoorin nyo ikalat nyo tong video na to para hindi naman kayo nagmumukhang syunga sa pinagagagawa nitong kakamping na to. Ibubuking po natin ang kasinungalingan ni Bam Aquino about dito sa sinabi niyang siya daw po ang may dahilan nitong libreng kolehiyo. Only 4 lonely souls showed up in the meeting when we were talking about how to save the bill. The rest were just waiting for the veto. And it was Senator Bongo who facilitated that the confidential memorandum that I will write will reach the President. So Senator Bongo, Speaker Alvarez, Senate President Coco Pimentel pushed very hard. Yan ang inyong pasalamatan, wag si Senator Bam Aquino. Yo, what's up mga Lodges, mga Peps TV? Welcome back po sa ating channel. O sino po yung bumoto dito kay Senator Bam Aquino para pumangalawa po siya kay Senator Bongo? Ang katotohanan sa libreng kolehiyo, malalaman nyo po dito sa video na ito. Kung inaakala po ninyong mga estudyante kayo, lalong-lalo na po sa kolehiyo, yung mga magulang po na nagpapaaral sa kanilang mga anak, ito po si Bam Aquino ang may kagagawa nitong libreng kolehiyo. Ang batas po na para po sa libreng kolehiyo na RA 10931, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, principal sponsor daw po ito si Senator Bam Aquino and co-author pa. Dito nyo po malalaman ang katotohanan sa sinasabi nitong 5 years na daw po ang batas niya. Ang lupit talaga ng mga kakamping. Pangalawang beses mo na to nag-credit grab ka, Bam Aquino Isa na lang talaga. Isa na lang talaga. Para sa inyong kaalaman mga Lodi, ang libreng kolehiyo RA 10931 na si Senator Bongo at saka si Tatay Duterte ang may pakana. At sinasabi pa ni Bam Aquino, hindi daw po mangyayari ito kung hindi daw po dahil sa kanya. Ito, pakinggan nyo po ang sinabi niya na inaangkin niya po itong libreng kolehiyo mga idol. At ipapakita po natin sa inyo ang katotohanan sa issue na ito mga Lodi. Pero pakinggan po muna natin itong sinabi ni Bam Aquino. Party. So, ang point ko lang dito, may mga issue na kailangan tayo magtulungan. May mga bagay na talagang magdedebate tayo to death. Ganun lang talagang demokrasya. There are things that we will not agree on. But, yung hinahanap ng tao ngayon, ano ba yung mga bagay-bagay na pwede nyong pag-usapan, pagtulungan, para naman sa amin? Pag-usapan at pagtulungan. Okay. I've shown na may capacity ako for this. I passed the free college law as a member of the minority. I passed the free college law as a member of the minority. Pinapasa daw po niya free college law as a member of minority. Ang kapal ng mukha mo talaga. Parang nagsabi, hindi mo magagawa yan kasi hindi ka naman part ng administrasyon. But in the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya binito yung batas, pinirmahan niya, fully funded, fully implemented, and now, that law, milyon-milyon na ang nakinabang sa batas na yan. So, there are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo magtulungan. Totoo yan. Kailangan talaga magtulungan para sa ikauunlad ng ating bansa, para rin po sa pakanan ng ating taong bayan. Pero ang tanong mga Lodi, etong batas ba na to na libreng kolehiyo, ikaw ba talaga ang may dahilan kung bakit naipasa ito? Diyan tayo kapag naipasa yung batas, igagrab natin yung pagkakataon, angkinin natin to. Pero ang katotohanan, napakahirap pala ng pinagdaanan nitong batas na ito. Bago po ito pinapasa, pinirmahan ni Tatay Duterte. Para sa mga estudyante dyan na galit kay Tatay Duterte, kay Senator Bongo, kay Senator Bato, sa mga maka-China daw po. Eto, panoorin nyo ikalat nyo tong video na to para hindi naman kayo nagmumukhang syunga sa pinagagagawa nitong kakamping na to. Ibubuking po natin ang kasinungalingan ni Bam Aquino about dito sa sinabi niyang siya daw po ang may dahilan nitong libreng kolehiyo. Nabanggit po dito kung saan po talaga nagsimula ito, paano po ito naipapasa, at bakit po ito pinirmahan ni Tatay Duterte nung panahon po ng kanyang panunungkulan. Pakinggan nyo mabuti. I have to put on record now the men and women who really fought for free higher education. In the House of Representatives, when I called for a meeting
only 4 lonely souls showed up in the meeting. 4 lang daw po ang nagpakita dun sa meeting na to para dito sa libreng kolehiyo na to, mga idol. Sa Kongreso po nagsimula itong pagsusulong ng libreng kolehiyo. Hindi po ito galing kay Bam Aquino. Para sa inyong kaalaman lang. And I think it is only proper that they be recognized. Sino? Congressman Joey Salceda. Una, si Congressman Joey Salceda. Kilala naman po natin to, mga idol. Sino pa? Congresswoman Ann Hofer. Congresswoman Ann Hofer. Congresswoman Evie Escudero. Opo. And the Office of Speaker Alvarez. Yan po ang 4 na kongresista na nagpakita po ng malasakit para po sa mga mag-aaral ng kolehiyo. Palakpakan po natin sila. Palakpakan po natin. Pero nga po, mga Lodi, ito pa po yung dahilan kung bakit po napakahirap ng pinagdaanan nito, mga idol. Only 4 lonely souls showed up in the meeting when we were talking about how to save the bill. The rest were just waiting for the veto, literally. And the other one that I think we should really recognize Sino pa po? is then Special Assistant to the President and now Senator Bongo. Grabe, no? Hindi nyo aasahan na lalabas ang pangalan ni Senator Bongo dahil tahimik lang siya. Hindi siya mayabang. Pero mga Lodi, ito pala ang dahilan, si Senator Bongo. It was really Bongo who called me up, I think 4 days before the veto, and asked me to show up in the cabinet meeting to fight for it. And it was Senator Bongo who facilitated that the confidential memorandum that I will write will reach the President. So Senator Bongo, Speaker Alvarez, Senate President Coco Pimentel pushed very hard so that it will be explained properly to the President, and the President will see that it is fiscally possible to sign it. Pinagporsigihan daw po ito ng Kongreso ni Coco Pimentel, lalong-lalo na po ito ni Senator Bongo para lang po ma-explain ng maayos kay Tatay Duterte na dapat po talagang maipasa ito. Ang pagkakaalam ko pa dito, nagkaroon po talaga sila ng problema kung saan po kukuha ng budget dito. Pero nagawan po ng paraan yan ni Tatay Duterte, mga idol. Yung galit na galit kay Tatay Duterte mga estudyante, mahiya naman kayo. Tapos mga reklamador pa yung iba dyan, yung mga nagrarally lagi sa daan ng mga estudyante. Pero libre na nga yung pag-aaral nila, mareklamo pa. Yan ang inyong pasalamatan, wag si Senator Bam Aquino. Etong mga nasa bandang kanan, mga idol, sila po talaga ang may pakana kung bakit po kayo may libreng kolehiyo. Yan po talaga yun. And so on August 3, 2017, I will never forget that date. August 3 of 2017. The bill will expire on August 5, 2017. So 2 days before its expiration and 4 days before the cabinet meeting, the President signed RA 1093. Di ba? Biruin nyo? 2 araw na lang para ma-expire itong libreng kolehiyo na isinusulong sa Kongreso. At ito nga po, mga Lodi, tinulungan po ni Senator Bongo at ng mga ibang opisyal po dyan para lang po pirmahan ni Tatay Duterte itong free tuition law. Hindi po nabanggit ang pangalan ni Senator Bam Aquino. There are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo magtulungan pa. Kung makapag-credit grab ka, Bam Aquino, kala mo talaga may ginawa ka nung time na yan. Pero ang totoo niyan, mga Lodi, isa po siya sa nag-aantay na ma-veto itong free tuition law. Wala po siyang ginawa. Hindi po kagaya nung nakikita nyo po dito sa larawan, mga Lodi. Sila po talaga ang nagpursige, kasama pa po dyan si Coco Pimentel, na isulong nga daw po itong libreng kolehiyo na sinabi po ni Bam Aquino, siya daw po ang may gawa nitong RA 10931. Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Nambudol si Bam Aquino, mga idol, kaya pala po mga lawa to kay Senator Bongo. Ang lupit! Ang dami sigurong estudyante na na-brainwash nitong libreng kolehiyo na to. Pero ang katotohanan dyan, dun sa mga taong galit na galit kayo, sa mga Duterte, kay Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, sila pa po ang may tunay na malasakit sa ating bansa. Kaya mga idol, kung kayo po'y nalinlang nitong libreng edukasyon sa kolehiyo ni Bam Aquino Kuno,
Ngayon, alam nyo na kung sino po talaga o kanino po nanggaling itong libreng kolehiyo na to. Wag po si Bam Aquino ang inyong pasalamatan. Yung mga tao pong nagsumikap para po maipasa itong batas na libreng kolehiyo, mga idol. Sila po ang ating dapat palakpakan. Kaya po ito si Bam Aquino, mga lodi. Alam ko meron pa tong isang credit, grabe. Nakalimutan ko lang kung ano po yung batas na yon. Tatalakayin po natin yan sa mga susunod na mga araw. Ang importante dito, mga lodi, na ipakita natin sa taong bayan kung sino nga po ba talaga ang tunay na may malasakit sa ating bansa. Ito po bang tinatawag nilang napakagaling daw po na senador na marami daw pong naipasang batas, pero puro lang naman pala pang-aangkin. Sige, sabihin na natin ikaw yung naging sponsor niyan. Pero ang tanong, nagsumikap ka bang maipapasa ito o mapirmahan ni Tatay Duterte? Hindi. Hinayaan mo lang ito hanggang sa maipasa at ang tunay na may kagagawan talaga nito ay hindi mo man lang credit. Nakakahiya po talaga kayong maging opisyal ng gobyerno. So hanggang dito na lang, mga lodi. Lagi niyong tatandaan, kung ginawa po nilang masama si Tatay Duterte dahil hindi po niya pinagyayabang ang kanyang mga ginawa, isipin niyo na lang mabuti. Meron talaga silang napatunayan na makakatulong sa ating bansa. Stay safe, mga idol, and God bless you all. Duterte pa rin.